kapag sisingit ka na mga ganyan sa gitna, make sure na papakiramdaman mo rin yung driver, kasi baka mamaya napapansin mo naman yung gulong kung parang malikot. Pag mga ganong sitwasyon na yung gulong ng nasa unahan mo na sasakyan, left and right, magalaw, huwag mo sisingitan yun. Pero kung stable yung driving nila, kung paano sila mag-drive, pwede. Kasi usually pag gano'n, nakikita nila na may aware naman sila na syempre pag motor talagang singit yan ang singit. Aware yung mga naka 4 wheels. Kasi lalo na sa mga ganitong sitwasyon na napakainit, kailangan naman sundan mo yung traffic. Talagang gagawa ka ng paraan para kahit papano mapabilis yung biyahe mo ng safe, yung hindi ka makakaabala ng iba. Kaya kapag mga gano'n, nasisingit ka sa gitna, papakiramdaman mo din yung sisingitan mo. Kagaya niya, naka left signal light, hindi mo naman siya totally siningitan. Yung mga ganong sign, dapat common sense na sa'yo. Ayan, kagaya niyan, medyo naka-slant siya, medyo papakiramdaman natin. Hindi tayo pwedeng singit ng singit. At syempre meron ditong mga hindi ko alam kung anong tawag sa mga ganito, hindi siya manhole kasi malaki yan Basta mga ganon, kailangan papakiramdaman mo rin muna. At kailangan aware ka. Road awareness para hindi ka madisgrasya, hindi ka makaabala ng iba. Defensive driving. Ayan, naka-signal itong armored truck, pero hindi naman siya kakaliwa dahil stop na sila dyan sa side nila. Ito, kapag kasya yung side mirror mo or yung manubela mo, kasya yung buong motor. So depende kung ano yung mas mahaba. Minsan kasi yung side mirror natin lagpas sa may manubela. So depende yan kung ano yung kakasya. So kapag kasya yung side mirror or yung manubela, kasya yung buong motor sa mga singitan. Dito tayo sa may lilim, ang init.